Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat ng nanonood at nakikinig ng video record na ito. Ngayong October 2, 2025, Thursday. Ang ipapahayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw na ito is Galatians chapter 5. Ang sabi dito, pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan, kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag na kayong magpaaliping pang muli. Tandaan nyo ang sinasabi ko, ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuloy kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Inuulit ko na ang sino mang magpapatuloy para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Kayo mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Ngunit umaasa kami at nananalig na sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kaming matuwid ng Diyos, sapagkat sa mga na kay Kristo, walang halaga ang paging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Mabuti noon ang mga ginagawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil Siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Isipin nyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay nakakapagpalsa sa buong masa ng harina. Umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo, maging sino man sila. May mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ang pagtutuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos, kung totoo yan. Mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? At kung iyan nga ang itinuturo ko, walang kabuluhan ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus, ang mensahe hindi matanggap ng iba. At sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuli, kundi magpakapun na rin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Malin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ngunit kung patuloy kayong mag-away-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila: sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati,
pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga anak kay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayo maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Revelation chapter 16 verse 17 to 21. Ang sabi dito: ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin, at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo. Naganap na ang lahat, pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo, at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinapad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Inulan ang mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak, at nilahit ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Hosea chapter 4 verse 1 to 6. Ang sabi dito: kayo mga Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel, pakinggan ninyo ang paratang ng Panginoon laban sa inyo. Wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat, nagmamahal at kumikilala sa akin. Sa halip, laganap ang paggawa ng masama sa kapwa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya. Laganap ito kahit saan at sunod-sunod ang patayan. Dahil dito natutuyo ang inyong lupain at ang mga naninirahan doon ay namamatay, pati mga hayop ang lumalakad, lumilipad, at ang mga lumalangoy. Pero walang dapat sisihin at usigin kundi kayo mga pari. Kayo at ang mga propeta ay mapapahamak sa araw man o sa gabi, pati ang inyong mga ina. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang sa kaalaman nila tungkol sa akin, sapagkat kayo mismo mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito, kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. So, yun lamang po ang Bible chapter verse natin for today. Maraming pong salamat sa panonood at pakikinig ng video record na ito. Paki-share, like, support, and repost na rin po itong video record na ito. Maraming pong salamat. Yun lamang po ang nagpapayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw nito. Maraming pong salamat and God bless. Yun lamang po.